maraming kababayan natin, alam na alam niyo to, galit na galit. Talagang they're demanding heads to roll, of course, figuratively. Kailan po ba makakasuhan itong mga walang hiyang mandarambong sa likod ng flood control? Ang alam ko, yung Bulacan flood control, ghost projects, pa-file na sa RTC ng DOJ. Kung hindi pa na-file today yun. I already delegated the task to them. Nag-delegation authority na ako sa kanila. Delegated authority na. Tapos, ngayon, nag-BPI na kami. And I'm telling them to settle it and file it. Hopefully, may ma-file na kami by November 15. At may warrant of arrest na lalabas immediately after that. Against who? Most likely, mga contractor or DPWH o may kasama ng mga politiko? May kasama ng congressman, I think. I think Saldico is already part of it. Saldico. Makakasuhan. Anong kaso po ito? Plunder? Hindi ko pa alam. We're looking at malversation and plunder. Kasi nga, depende yan kung ghost o hindi ghost. Kasi pag ghost project yan, sarado na sa malversation yan. Sarado na sa malversation through falsification of public documents. And mabilis i-prove yan. Kaya mas gusto natin yung mabilis i-prove para hindi na masyadong maraming arte sa korte. Ano yan Saka yung I'm supposed to have a dialogue with the Sandigan Bayan when we go back to work. November 3. Kasi nga pag-uusapan namin yan kung paano natin pabibilisin ang lahat. Kasi yung dilatory tactics, kumita na yan. Pwede na naman nila iwasan yun Lahat kaming abogado, alam naman namin mag-dilatory Ba't mapapatulan? Diba? Yun nga. Okay, so November 15, ito yung target, most likely may makakasuhan na, and afterward meron ng warrant of arrest. Bukod po kay Zaldico, kasi kung Bulacan pinag-uusapan natin, hindi lang naman siya naisabit doon, no? Meron po bang senador? Yung Bulacan cases na senador, inaayos pa namin, pinaplansya pa ang detalye. And ang testigo kasi dyan, Henry Alcantara and Bernardo yung dalawang testigo dyan. So, pinaplansya pa yung detalye. Kasi nga, may mga issue pa ng immunities May issue pa ng state witness or not. So, na-resolve na namin ng ibang issue dyan, case-to-case basis na. Kung 20 ang kaso mo, sa kasong to, pwede ka mag-state witness, pero hindi kasama yung ibang kaso. Yun muna yung attitude ko sa ganyang kaso. Okay. Ito bang kasi tumbukan na natin. Ang tinuturo naman ni Henry Alcantara, di ba si Joel Villanueva, nagbigay daw siya ng I think 150 cash. Tulong daw kung sakali meron siyang ambition pa sa darating na panahon. So binigay daw niya kay Peng at binigay daw ito sa isang nangyari daw yung abutan sa isang resort, if I'm not mistaken, sa Bulacan. Okay. Yung ganun, paano buwa patutunayan yan? Yung, syempre, i-deny yan nung senador. Ano yun basta may naghahanap kami ng iba pang evidence na magbabatres. Kaya hindi ganun kabilis Christian Kung chismis lang ako, kaya kung hearsay lang ang basis mo, na hindi mapoprove, hindi mo pwede i-file talaga. Kailangan dyan meron ko supporting evidence. Yun ang inaayos namin. We're doing that Like what po? Yung pumasok na pera? Yung pumasok na pera, o kaya yung taong tumanggap, yung taong nakakita ng transaksyon, yung entry sa telepono, kung may text message sa telepono na magkikita sila, yun ang hinahanap natin. So parang ganun din yung kay Cheese. Kasi kay Cheese naman, ang nagsabi, si Yusek Bernardo, binigay daw kay Maynard Ngu. Yes. Yun yun. Ganun din yun. Maghahanap ka rin ng evidence that will support your allegations. Kasi allegation yan na ginagawa mong part of your facts, pero dapat may evidence ka pa rin. Pero so far as we speak, ano yung likelihood na masasama sa kasuhan itong Senators Joel and Cheese Escudero? Mataas ang likelihood. And most likely, ano yung mga pwedeng ikaso sa kanila? Pwedeng plunder. Okay. Plunder is possible. Kaya lang sinasabi nga natin, parang butas na yung plunder law. Parang ang hirap Kaya we're looking at the other options. Plunder is one option. Malversation is another option. Ito nga, nabanggit niyo yung butas sa yung plunder law. Recently, lusot itong si Juan Ponce Enrile doon sa pork barrel cases niya. I think 3 na lusutan niya.
Ramdam niya rin naman siguro yung frustration ng mga tao na baka yung nangyari dito sa pagpapanagot sa pork barrel scam, baka ganun din po yung kahinatnan dito sa flood control. Ang mga makulong lang up to a certain level, pero yung mga politiko, lusot. How would you respond to that? Yun nga, kaya nga kakausapin ko sa Sandigan Bayan na open dialogue about how to treat these cases. Kasi nga, kalahati ng proseso ng justisya natin, korte naman talaga, Christian Di ba? Pwede ko ba sabihin na mahina yung kasong hinanda ng ombudsman dito sa plunder cases ni Jinggoy, ni Bong at ni JPE at ni Gigi? Hindi ko naman pwedeng sabihin na mahina yung kaso. Kasi if you examine the records, malakas din ang kaso. Pero hinanapan talaga ng acquitting reasons or acquittal reasons. Kaya kailangan dialogue talaga. Dapat magkausap kami ng mga hustisya, mga justice, para naman maano naman nila, ano ba ang hinahanap nila sa kaso? Para makumbinsi sila na yung nawalang pera ay talagang kinuha ng mga taong to. Kasi ang tanong nga dyan, pagkatapos, saan nagpunta yung pera? Yeah. Pag na-acquit mo yan, di ba? Saan nagpunta yung pera? Ano, kanila na yung pera? Ganun ba yun? Wala pa kayo ibang utos dyan tungkol dyan, di ba? Yun nga yung isang weird doon, no? Merong pagpapalit ng pera, pero wala na convict. O kung meron man, Yun, hindi diba? yung pinaka nasa ulo. No, meron pa nga, di ba, yung kay Bong Revilla pa, di ba? Yung acquitted, Pinapasoli. pero soli mo, di ba? O, ayun. Marami pa ako na nadidigap ng mga problema dito, Christian. Kasi maraming warrant na na-issue ang Sandigan Bayan sa mga convicted. Pero running around pa rin yung mga tao raw na na-issuehan ng warrant sa mga convicted. Many of them local government officials who were never put in jail and are still running around. Yan ang pinapahanap ko ngayon. So we can start, we can start the process of accountability. Na wag naman maging lame duck yung korte ng Sandigan Bayan at ang Ombudsman's Office. Dapat dyan, may kahihinat na naman yung ginagawa namin. Gumagastos ang taong bayan sa budget namin. Dapat naman, may ipakita naman kami resulta. Tama. Ito pong sabi ko nga sa flag ceremony namin kanina, kanina ba yun? Kanina, di ba? Let's act with urgency. Let's act with urgency. Yun lang, one sentence lang. Kasi yun naman ang talagang kailangan na maging attitude ng mga tao. Hindi na pwedeng pahinay-hinay. Umaabot ka ng 5 taon yung ibang PI. Kung titingnan mo, Christian, kalokohan na talaga yun para umabot ng 5 taon yan. PI pa lang, PI pa lang. Tsaka yung from fact-finding to PI and PI itself, yun, umabot ng 7 taon. Grabe. Kaya nga inordinate delay Kaya ang dami nawawalang pera sa atin kasi nga inordinate delay. Dapat may sense of urgency lagi tayo. Yun ang sinasabi ko sa kanila paulit-ulit ngayon. As I get to meet them in person and in a room where we can discuss things. Tapos ang weird pa dyan, yung ombudsman, yung inordinate delay na yan, na sila rin naman yung dahilan, gagamitin pa nilang dahilan para sabihin, yung karapatan ko to speedy justice, na-violate. Exactly. Yun nga yun. Talagang walang gana, di ba? Kung bakit ganun ang ginagawa sa proseso ng hustisya.